Mapagpalang araw mga lalabs. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel na nanonood ngayong araw na ito, lalabs pa like, comment, share, and subscribe. Lalabs, bisitahin nyo rin po kayo kung may pagkakataon na aking Facebook, Ausay. Ayan po, may mga video rin po akong ina-upload doon. Kung ano po ang aking ginagawa at kung ano po ang aking trabaho dito sa farm ng Australia. So ngayon po lalabs yung bakanting lote na ina-upload ko dati. Yung may mga paso na nakalagay na bakante, ngayon ay may mga tanim na. Kung bakit po may white folder dyan na binilog, dahil para hindi po siya matumba at mahugot ng hangin pag malakas. So nandyan na po yung lalabs yung alambre nakakapitan. Kung bakit po may clip dito, dahil nandito po yung tubig. So andyan po yung butas para bagsakan ng tubig dyan, kasi ang tendency lalabs kung wala pong harang dyan, aabot po yan, tutaulo po yan dito hanggang dito bumagsak sa ground, sa lupa. So dapat po ang bagsak po niyan dito sa tubig, kasi ang laman po ng hose na yan ay mga, of course, tubig at may fertilizer na minix po lalabs. So hindi ko pa po masabi kung ano po ang mga nilagay dyan dahil ang hirap po bigkasin yung mga nilalagay po na fertilizer dyan sa loob ng hose. So ang lawak lalabs, ito po yung dating bakante, ito po yung dating wala pa mga tanim, ngayon po ay may tanim na. So dyan po nag-uumpisa. Kung bakit po sa napaso nakalagay, hindi ko rin po alam. hindi po siya nakadirect sa lupa, kaya dyan po siya sa bag na. Ang mahaba po ng proseso lalabs ang paggawa ng blueberry. So ito pong ano na to, ito pong tinanim dyan sa nursery po yung galing. Doon po yan nilalago from stick. Sa nursery po yan galing, tapos doon yan pinipreserve, inaalagaan everyday hanggang sa tumubo. At nakalagay po yan sa maliit na paso. Pag nakatubo na sa maliit na paso, ito rin po yung lalabs ito. Dinideliver din po yan ito. Itong parang itong dust, itong lupa, itong buhangin na to. Itong parang balat ng nyog. Yan po ay dinideliver din dito sa company. At pinaprocess din po yan doon sa warehouse. So iba-ibang department pang gumagawa niyan. So actually mahabang proseso ng blueberry, hindi basta tinatanim siya. So ngayon po, alam niyo po, napakaganda lalabs, kasi pagkatapos niyan, pag ito tumubo, lumaki, nagkabunga, yan po ay sa pag-pruning dito lang din po yan tumutubo. Hindi po siya nakadirect dyan sa ang ganda tingnan, kasi pwede po nila ilipat-lipat. Hindi ko po alam kung bakit nilipat-lipat nila yan sa ibang ibang block, sa ibang place. Pero dito rin po, around dito rin po sa farm. So marami pa tayong tutuklasin, marami pa tayong aalamin, at hindi ko po yan masasabi sa isang bagsakan lamang. Kaya patuloy nyo pong tutukan ang aking mga video, kasi hindi lang po akong natututo, kundi kayo din po na nanonood. So parang nandito na rin kayo nagkasama kung nagtatrabaho. Sabay-sabay natin alamin, tuklasin kung ano ang misteryo sa loob ng blueberry sa pagtatanim. Naging suko. So ngayon po ay makulimlim, cloudy po lalabs. So kung mapapansin nyo lalabs, ang dami pang bakanting lote. Ayan, ang dami pang bakanting lote dyan. Ang lawak pa po niyan lalabs. Halos triple o apat na doble ng laki nito dito. Yung nakikita nyo po lalabs dyan, yung nakikita nyo na yan, yung may mga tanim na yan, mas doble pa, apat na doble pa lalabs ang gagawin po dyan sa na yung mga nakikita nyong bakante dyan lalabs na wala pa mga tanim, yan po ang ginagawa. And may accommodation po dun sa malayo. Grabe, ang lawa, ang lapad. So kaya abang lang kayo lalabs, tutok lang sa aking mga video, kasi sabay-sabay natin aalamin. So nga pala, ngayon ay umagang kay ganda. So ngayon po ay kumukuha ako ng sample ng tubig. Dito pa rin sa kasama ko sa buhay ang aking ATV na malapit ng masira at bumigay. Malapit na siyang masira. So andyan yung nakakaipag-ikot na ako. Andito po yung ating mga sample bottle, yung cup. Ayan. So bawat po niyan lalabs, bawat isang ganito, isang block na ganito,
Ang lapad po niyan lalabs, merong siyang drip and drain. So yan po, dalawa po. So tingnan nyo naman kung gaano kadami yan. 4 na set yan lalabs. Kaya ang lawak ng iniikutan natin. So umaabot po ako dito lalabs ng 4 hours. So ang takbo ko po dyan ay umaabot ng 40 to 50 dito sa ATV na ito. Sa pagkuha ko pa lang lalabs ang sample, umaabot na ako ng 4 hours sa pag-iikot dito sa farm. Tapos 2 hours ko rin yan i-check doon sa laboratory. Kaya mahaba-haba, 6 hours bali ang kinukonsume ko sa drip and drain dito. And after nyan ako ay magbe-break time, and after ng break time ko ako naman po ay mag-iikot-ikot para i-check naman yung may mga tagas, may mga leak, para i-fix po yung mga kailangan palitan. Let's say yung elbow, yung joiner na kailangan palitan, so kailangan natin i-fix, and kasama ko rin po ang aking mga kagamitan dyan. So napakaganda at isang bagay na malaking tulong sa akin, kasi hindi naman to ang kinagisnan ko, hindi naman to ang naging trabaho ko sa Bicol, at lalong hindi naman to ang inaral ko nung ako ay nag-aaral, nung ako ay college. Kaya interesting po sa akin kasi yung bagay. So ang galing ni Lord, kasi may mga plano tayo na hindi ni Lord plano sa atin. May the best siyang plano para sa atin. Kaya sundan natin ang kalooban ng Panginoon, kasi akala natin yun na yung para sa atin. Yung pala mas higit na may plano siya sa atin. Higit na siyang nakakaalam kung saan tayo niya dadalhin at kung saan niya tayo pauunlarin, at of course ay matututunan, matuto. So yun po lalabs. Pag punta ko dito, pagkuha ko ng sample, so ito po ang aking nadatnan. Ayan, bumubuga, pwede maghilamos dahil umagang umaga, pwede maligo, at ang daming lumot. So ngayon po ay kailangan natin ayusin yan. So siguro after, since dito naman ako naka-schedule, dito ako naka-assign mamaya, pag rounds ko lalabs ay aayusin ko yan. So medyo mahirap sa akin pag makita, ma-check kung may mga leak kang hindi umaagos yung tubig, kung hindi nagpapatubig, kasi hindi natin malalaman dahil hindi nga naagos. So mamaya dadaanan ko yan, pinicturean ko na kung saan siya. So actually wala siyang number kasi old na to, bird net. Kinuhaan ko na lang number doon sa tapat ng F98. Mamaya pupuntahan ko yan. So what are you doing here? Counting flowers, Yeah. the fruits, and abortion. I think abortion that is prohibited, illegal. Because abortion maybe is illegal. Abortion is not dead. Not. The dead. Cannot grow. Cannot grow. The name is abortion. Abortion. Yeah. Abortion. So this is your job here. Yeah. How many weeks you do it like this? I don't know. How many? Before you work here before? Yeah. Only today start. You start today. No. We work before. In the front, in there, all the black. Yeah. On block. On block have. Each block you need to check how many row. Each block, how many row you need to check. How many row? 10. How many bag? 10. 10. Yeah. Oh my God, too much. So that's your job for today. Okay. So starting today and then the whole day. Tomorrow also, you like that? No. If finish today, tomorrow no. All black, all bird net. No, just after one. The block after one I will do. Very nice. That's very good. That's your car. That's your service. Lalabis sa rin pala sa trabaho ko dito ay ang maghukay. Ito yung ginagamit ko sa ginagamit ko sa pagsukat, pagkuha ng tubig. Ito rin ang ginagamit ko pag tanggal. So lahat sa irrigation lalabs, lahat ng trabaho ay gagawin mo kasi ito ang ating duties and responsibilities. Pangalagaan ang patubig at dinadalaw yan ng tubig at bagsakan ng tubig. Ayan lalabs. Para kasi naiipit yung timba. Kailangan natin laliman yung hukay. So lagi tayo may gloves. Pakita ko sa inyo yung So ayan, nalalabas yung aking hinukay, nahukayan pala.
So ilalagay natin tong timba. Kasi nayuyupi na siya, ito yupi na. Para swak. Ayan. Tapos minsan ang nakalagay dyan ay ano, daga. Minsan alupihan. Ayan, may alambre. Asan yung sapin? Durog na yung sapin. Ayan o, yung ano, lagyan natin ng sapin para ano lah, hindi dumirekta sa putik. So kailangan pa natin mag-request ng ano, bagong sapin. O hindi na siya tumasaya dyan sa alambre. Pakulimlim. So itong ano na to, paso, hiningal tayo. Ilalagay na natin, ibabalik ko na. Kailangan nakatapat itong ano. Ang bigat niya lalab sa totoo lang. Kasi may ano na to, may tubig na itong paso, may lupa at may puno na. Madilim, parang uulan. Ayan. So ayan, dapat nakatapat itong dalawa. Ayan na. Naibalik na natin. Bugbog ang puno. So dapat yung puno rin ng ano, hindi siya ma-stress. Ayan. Lalabs, sa aking pag-iikot-ikot, nakikita nyo po ang linaw. Malinaw sa inyong paningin o malabo sa aking paningin? Malinaw na malinaw. Yan po ay mga hinog na lalabs. Yun nga po ay nag-umpisa na ang harvest dito sa blueberry. Shoutout everyone, nakaka-excite, nakakatuwa dahil paldo na naman ang mga fruit picker dito. Bukod sa hourly salary, yan po ay may bonus pag kayo po ay kumota na. So ang lawak lalabs, kung mapapansin nyo. Ang sarap sana kung papayagan tayo mag-drone dito, kaso hindi pwede. Ayan, halos hinog na. Nakapag first pick na talaga sila lalabs dito. Nakot talaga, nakapag first pick na talaga sila. Yun, nakatago ang sikat ng araw, makulimlim. Yan po ay nakapag first pick na dito sa blueberry farm. Pero araw-araw may hinog, kaya libre tayo sa, alam nyo naman lalabs ang blueberry na prutas ay marami. Basta berries, anti-cancer, anti-kaimam. Lahat ng anti dala nito. So makaganda po ito sa kidney, sa liver, arthritis, sa puso nyo. Ayan, lalabs ang saya, nakakatuwa. May green pa. So ibig sabihin, ang pinaka-start talaga lalabs ng ano dito, kasi kukunti pala nag-peak July po ang start talaga ng maramihan na. Tapos mag-e-end po siya ng February. Yan lamang po lalabs. Anto, nakakatuwa. Ang daming bunga oh. Select lang yan kasi nag first pick na, may second pick hanggang sa mag all down sa February next year.